Isang magandang araw sa lahat ng aking mga kababayang Pilipino. Mabuhay po ang bansa nating sinilangan at mabuhay ang bansang Pilipinas. Nandito ko ngayon sa MRT Cubao. Yan po, bound to Ortigas Center po ito kung saan po ako nagtatrabaho. Ito guys ang southbound Cubao. At ito po yung tapat po ng Isarog bus terminal po. Yan, at yan naman po yung Araneta Center. Ayan po, alas 5 na po ito ng hapon. Papasok na ako sa aking trabaho. Tara na guys, panoorin po natin yung mga traffic update po dito sa Epifanio de los Santos Avenue, ang EDSA. Ito po ang Samson in Science College. Yan po, matagal lang po ito guys. 2004 nakikita ko na ito at hanggang ngayon nandito pa yung Samson College. Eskwelahan po ng mga criminology, mga engineering. Yan po, ito naman po yung Pitwason guys. Yan ang Pitwason Cubao. Pagkakaliwa papunta po yun ng Ali Mall. Yan po, papuntang Ali Mall. Ito naman po yung motor trade. Yan po, yung mga gustong kumuha ng mga hulugan ng motor sa motor trade po dito sa Cubao. January 25, 2024. Ito po ang mga alas 5:15 na po ito ng hapon guys. Yan po, ito po ang Main Avenue Cubao. Main Avenue. Yan po, sa lahat po ng ating mga kababayan na gustong mag-drive po dito sa EDSA at hindi pa alam kung paano po, sana mapanood nyo po ito para magkaroon kayo ng idea kung paano po mag-drive ng mga motor dito or four wheels dito sa EDSA. Kaya yung iba po natatakot po mag-drive po dito, lalo na yung mga magagaling na pong mag-drive sa probinsya. Pagdating po dito sa Manila, natatakot po sila. Kaya sana mapanood nyo po ito para magkaroon kayo ng idea, para hindi na po kayo matakot mag-drive po dito. Dahil ang pinakamalaga dito yung marunong talagang mag-drive. Yan po, dahil alam nila ng Metro Manila, ang EDSA ay napakaraming sasakyan. Kaya yung mga iba nating kababayan talaga na nasa probinsya, takot po dito dahil napakarami po ng sasakyan. Yan po ang flyover ng Santolan Krami. Ito na guys, bakit na po tayo ng flyover po ng Krami. At dito lang po lagi tayo sa gitna. Kasi pag sa gilid po tayo na pwesto, alanganin po tayo doon. Dito sa gitna po, pwedeng makalusot po tayo dito guys. Yan po, kaya dito ako lagi sa gitna. Kaya sa mga kababayan natin na gustong makuha po yung technique ng pagmumotor po dito, ang para sa akin po, ang lagi kong pinupuntahan itong gitna. Hindi po ako pumupunta sa gilid kapag sa mga ganitong flyover. Yan po, mas maganda po para sa akin ang gitna kaysa sa gilid pag mga nasa flyover ka. Yan po yung MRT. Yan yung train, napakagandang panoorin po. Ayun po yung Prime Tower, Primex Tower. Yun po yung nag-iisa po dyan sa gitna. Grabe, sobrang taas po yan, 50 story. At hindi basta-basta ginawa po yan guys. Yung mga ganitong klaseng building na akala natin simple lang, pero 50 story po yan guys. Ito naman po yung Philippine National Police dito sa Krami. Ito po yung pinaka main ng police dito sa Krami po, sa Quezon City. Yan, ito po, ganito po yung mga traffic po dito guys. Yan po. At parang ang pagkakalam ko, ang mga ganitong klaseng traffic po dito sa Metro Manila ay normal na lang po. Kaya lagi po tayong magbabawa ng maraming pasyensya at maglaan po tayo ng maraming oras para
kahit matraffic po tayo, hindi po tayo kakabahan sa pagmamadali sa ating pupuntahan. Kaya napaka-importante po talaga dito ang paglalaan ng maraming oras, dahil alam naman natin na talaga ang EDSA talagang normal na lang po yung traffic po dito. At gaya po nito, ito po yung ating mga nararanasan po dito guys. Ganito po ka-traffic ang EDSA. May 4 lanes po ito guys. Yan, 4 na linya, pero kahit 4 na linya ito papuntang southbound, ito po kung makikita nyo talagang traffic po. Kaya dito po tayo guys sa kanan, gigilid po tayo dito para makaabante po, kasi ito yung mga pinakamagandang way kapag nagmamotor dito sa mga bicycle lane po pumupunta yung mga kababayan natin. Kaya ginagaya po sila guys. Yan po, yan po ang papuntang Green Hills pagkakanan ka. Yan po, dito po tayo sa likod ng sasakyan. Yan. At dito parang may napansin po ako na marami pong nanghuli ngayon dito sa bicycle lane. At ito na nga po, may mga naka-uniforme po dito na nanguhuli po. At ito yung mga kanilang hinuli ng mga kababayan nating mga riders po. Kawawa naman po. Sana pagbigyan naman po nila, dahil panyar na po nagdadrive ng motorcycle po dito sa EDSA. Pero parang first time ko lang po nakakita ng ganito dito sa lugar na ito, na may nanguhuli po dito. Yan, dahil napakalawak naman po ang bicycle lane dito. Pero bakit ngayon may nanguhuli po dito guys? Kaya mag-ingat kayo sa lugar na ito, dahil hindi sa lahat ng oras ay wala pong huli dito. Kagaya nga nito guys, may mga nanguhuli po. Kaya kawawa po yung mga kababayan natin na aberya po dito sa traffic, at naabala po sila. At ito na naman po, mga naka-uniform po na Coast Guard. At ito po, may mga malalaki silang camera, nagpipicture po sila dito. Talagang nanguhuli po sila dito sa lugar na ito. Kaya mag-ingat po lagi tayo sa mga ipinagbabawal po ng batas trapiko. Sumunod na lang po tayo. Yan po, bawal pong puntahan po yung mga... Ayan po, nanguhuli na naman si ma'am. Yan, may kasamang Coast Guard po dito. Yan po, marami pong nahuli sa mga araw na ito, sa mga oras. 5:30 na po ng hapon. Ito naman po, ay nako, meron na naman po dito pala. Marami po sila dito guys, isang grupo po, pero hiwa-hiwalay sila na nanguhuli po ng mga riders po. Yung mga hinuhuli nila, kawawa naman po yung mga kababayan nating riders, dahil sila lang po yung mga hinuhuli po dito, yung mga motor lang po. Pero yung mga 4 wheels po na dumadaan din ng mga bicycle lane na hindi po nila hinuhuli. Kaya kawawa po yung mga kababayan nating riders po dito. Ito na naman po, may nakita naman ako na nanguhuli. Yan, napakarami po nila ngayon dito guys. Kaya mag-ingat lang po lagi tayo. Sa lahat po ng ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na yung mga gustong makita yung mga traffic update po dito sa EDSA, yung mga kababayan natin dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, at yung mga kababayan natin na nasa iba't ibang bansa po. Sana mapanood nyo rin po ito para makita nyo rin po kung ano yung mga nangyayaring kaganapan dito sa Epifanio de los Santos Avenue. Ito guys, ang EDSA na hindi na po nakakapanibago sa mga motorista po dito, na itong mga ganitong klaseng traffic parang normal na lang po ito guys, ang mga nararanasan ng ating mga kababayan po dito. At ito na nga po, natatanaw na po natin dito yung napakagandang view ng
Ortigas Center. Ito mga ding po dito, grabe, sobrang talagang nakakamangha po yung mga tanawin po dito ng mga building po dito sa Ortigas. Kaya naman pag nagmumotor pa ako dito, talagang nawawaw, amazing po talaga ako lagi dito sa mga building po dito. At ito nga po, kapag pupunta po tayo doon sa Ortigas Avenue or Rosario po, talagang dito po tayo sa pinakagilid po ng kalsada, dahil yun po yung connecting ng papuntang Rosario Pasig po. Ito po, nakuha ko na rin po yung lane ng pinakagilid po dito sa kaliwa, dahil ito po yung way papunta po doon sa Rosario Pasig. At yung gitna naman po, yan po yung Tulay Ibabaw, papunta po yan ng Shaw Boulevard, Makati, yan po. At ganoon din po sa pinakadulo po sa kanan, may stoplight po na hihintuan doon sa Ortigas. Kaya naman yung mga kababayan natin dito po dumadaan sa gitna po, kasi ito yung taas at wala pong traffic light po dito, wala pong stoplight. Pero doon po dyan sa pinakagilid po sa pinakakanan, meron pong stoplight doon. Kaya mas gusto ng mga kababayan natin na dito na lang sa taas ng tulay sila dumaan dito sa EDSA Ortigas. At ito naman po yung mga paglusot-lusot po ng mga motor po dito sa mga motorista po dito. Kaya ito yung pinaka mas magandang daanan po natin, itong gitna po. At wag po tayo sa gilid, kasi minsan gigit-gitin tayo doon. Pero dito sa gitna pwedeng magbigay yung isa at yung isa rin, kaya pwede tayong dumaan po dito. Kaya kung makikita nyo po, yan po yung isang dahilan bakit dito ko lagi sa gitna dumadaan sa mga taas po ng flyover po. Ganyan po kaganda ang Ortigas Center, grabe, sobrang nakakamangha. Kahit ulit-ulit ko itong daanan or puntahan, talagang wow, amazing talaga yung mga nagtataasan at mga naglalaki ang mga bagong building po dito na pang world class naman talaga. At ito yung mga opisina po ng mga call center agent at yung mga iba po dito condominium po, at dito po sila nakatira. Ganyan po yung mga building po dito Ortigas Center. At yan naman po yung building po ng mga call center din yan, guys. Napakarami nating mga kababayan dyan na call center. At dito naman sa kanan, yan naman po yung Robinson Galleria dito sa Ortigas. Yan po, ganito po yung mga building po dito, talagang sobrang nakakamangha po. Yan, ganito po kaganda ang Metro Manila, ang Robinson Galleria. Na alam naman natin ng Robinson Galleria na matagal na rin po dito sa EDSA. Kaya shoutout po sa lahat po ng mga nagtatrabaho dyan sa Robinson, at sa mga dating nagtrabaho po ng Robinson Galleria, mga department store po. Yan, ito po yung mga nararanasan ngayon ng ating mga kababayan. At normal na lang po ito, guys, yung mga ganitong klaseng traffic. Kaya pag may motor ka, lusot-lusot na lang po dito. Kaya yung mga gustong magmotor po dito sa EDSA at Metro Manila, sana mapanood nyo po ito para magkaroon kayo ng idea kung paano po mag-drive ng sasakyan po dito. Yan po, kung kaya po nila, kaya din natin. Kaya wag po kayong kabahan kapag mga ganitong karami ng mga sasakyan. Basta't alam natin na yung dinadaanan natin nasa tama po tayo. Yan, guys. At huwag natin kalimutan lagi yung mag signal light kung kakanan tayo or kakaliwa. Yan po yung mga jeep po na may nakasabit na po sa jeep. At normal na lang po ito, kasi yung mga jeep po dito talagang punuan. At yung mga iba nating kababayan at gustong gusto na talagang makauwi sa kanilang bahay, kaya minsan sumasabit na lang po sila sa jeep. Kaya
sana mas maiwasan pa yung pagsabit ng jeep para maiwasan po natin yung aksidente po, dahil yung mga ibang sumasabit po ng jeep, nakakabitaw po sila, kaya malaking abala rin po sa jeepney driver po. Yan. Ito po yung mga sasakyan po, ganito po karami, grabe, sobrang napakarami pong sasakyan. Ito na po yung Ortigas Avenue guys. Yan, at dito lang po ako sa Ortigas nagtatrabaho. Magpapa-day off reliever pa ako ng mga security guard po dito 3 araw. At bukas naman po doon naman tayo sa Quezon Avenue mag vlog. I-vlog ko po yung mga kalsada po doon para makita rin po at may familiarize. Yan, ito po yung gasolinan po dito, at itong kanan po papuntang San Antonio Pasig. Yan po, napakarami pong mga riders dito ng mga tumatambay. Yan, San Antonio Pasig yan po. Yan po yung papuntang San Antonio Pasig. At yan naman po yung papuntang Rosario, Tanay, Cainta Rizal, Palmera, Tikling. At yan naman po yung main office ng Meralco. Yan po. Sa mga kababayan natin na gustong malaman po yung mga latest update traffic po dito, yan po, normal na lang po ito sa metro ang ganitong mga klaseng traffic, dahil napakarami pong mga kanto po dito at napakarami pong mga sasakyan. Yan po. At maraming salamat po sa panonood kahit mahaba po itong video na ito. Mabuhay po ang bansa nating Pilipinas.